Para hindi kayo mahirapang ipagkumpara, pagtabihin natin ang kanilang mga larawan. Ay sus Mariosep, sorry po. Ayan. Ang reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandyan ang NBI. Nandyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Isa-isahin natin, lousy script daw at hindi pang award winning. Pero sandali lang, ang 18 ex-Marine ay humarap kasama ang abogado. Hindi biro ang ginawa nila. Sa ilalim ng batas, pwede silang makasuhan ng perjury, libel o paglalabas ng maling impormasyon kung hindi totoo ang kanilang sinasabi. Ibig sabihin, inilalagay nila sa panganib ang kanilang pangalan, reputasyon at kalayaan. Kung wala silang matibay na ebidensya, bakit nila isusugal ang lahat ng iyon? Ang larawan na ito ay isa sa mga inilabas ng 18 ex-Marine at ng kanilang abogado. Kung inyong mapapansin, may isang tao na pamilyar na tila nagtutulak ng mga maleta. Ano sa tingin nyo mga kawaryor, magkamukha ba? Para hindi kayo mahirapang ipagkumpara, pagtabihin natin ang kanilang mga larawan. Ay sus Mariosep, sorry po. Ayan, suriing mabuti. Sige, para lalo nyo pang mas makita, pagtabihin pa natin. Kung ating babalikan ang kwento ni Sergeant Gutesa ay tugma sa kwento ni Saldico at dito sa 18 ex-Marine at sa kanilang mga ebidensya na inilatag. Kaya nararapat lamang ito na magpuuna ng pansin ng ating gobyerno, imbestigahan dahil sa isang demokrasya, hindi sapat ang sabihing mahina ang script, ang mas mahalaga, suriin ang ebidensya. Pangalawang sinabi ni Claire Castro, sino daw ang may-ari ng sasakyan na sumundo sa kanila? Hindi ba't ito ay parang paglilihis ang usapan at gusto lang magturo ng kung sino lang? Ang mahalagang tanong dito ay, sino ang mga taong nasa larawan? Kanino ang mga eroplano at helicopter? Tugma ba ang serial numbers sa official registry? Pansinin, may malinaw na pakikitang serial number na nasa larawan na RP-CA111. Madaling verifikahin yan sa tamang ahensya. Ang issue dito ay hindi kung sino ang sumundo sa mga testigo. Ang issue ay kung totoo ba ang ebidensyang inilatag. Sa tanong ng reporter kay Claire Castro na kung may balak bang kasuhan ang mga naglabas ng impormasyon, ay itinuro niya sa NBI at PNP. Pero hindi ito dapat baliwalain ni Claire Castro dahil ito ay mabigat na paratang. Kung mabigat ang paratang, lalo na kung pera ng taong bayan ang usapan, nararapat lamang na magkaroon ng malinaw, bukas at patas na investigasyon. Kung mali ang 18 ex-Marine, dapat silang managot. Pero kung may katotohanan ang kanilang ebidensya, dapat ding may managot. Hindi ito tungkol sa kulay ng politika, hindi ito personalan. Ito ay tungkol sa accountability. Sa ilalim ng salikang batas, ang lahat ng nasa gobyerno ay mananagot sa taong bayan.
Kaya ang tamang gawin dito ay imbestigasyon dahil sa huli, ang katotohanan lang ang maglilinis sa pangalan ng sinuman, mapaakusado man yan o nag-aakusang kampo. Dadula in Action TV here. Thank you so much for watching. Peace out.